Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin. Ibinangon mo po sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo po sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, nang wala nang makain ng mamamayan, ang mga taga-Ehipto ay dumaing sa Paraon. Sinabi niya sa mga taga-Ehipto, "Magpunta kayo kay Jose at sundin ninyo ang kanyang sasabihin. Lumaganap ang tagutom sa buong bansa." Pinuksan ni Jose ang lahat ng mga kamalig at pinagbilhan ng trigo ang mga taga-Ehipto. Palubhan ng palubhaan ang tagutom sa buong Ehipto. Lumaganap din ito sa ibang mga bansa. Kaya't ang mga mamamayan nila'y pumunta sa Ehipto upang bumili ng pagkain kay Jose. At lumakad ang mga anak ni Israel sa lupain ng Ehipto upang bumili ng pagkain. Laganap na ang tagutom sa buong Kanaan. Si Jose, bilang gobernador ng Ehipto, ang nagbibili ng pagkain sa mga tao, kaya sa kanya pumunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit ng mga ito, sila yumukod sa kanyang harapan. Nakilala agad ni Jose ang mga kapatid niya, ngunit hindi siya nagpahalata. 3 araw niyang ikinulong ang kanyang mga kapatid. Pagsapit ng 3 araw, sinabi ni Jose sa kanila, "Ako'y may takot sa Diyos. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay kung gagawin ninyo ito. Ang sabi ninyo'y tapat kayo, hindi ba? Kung gayon, isa lamang sa inyong ibibilanggo. Ang iba'y magdala na ng pagkaing binili ninyo para sa inyong sambahayan. Ngunit bumalik kayo agad na dala ang bunso ninyong kapatid. Dito ko malalaman na kayo'y nagsasabi ng totoo at hindi kayo maaano." Sumang-ayon ang lahat. Pagkatapos, ang wika nila sa isa't isa, "Nagbabayad na tayo ngayon sa ginawa natin sa ating kapatid. Nakikita natin ang paghihirap ng kanyang kalooban noon, ngunit hindi natin pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Kaya tayo naman ngayon ang nasa kagipitan." "Iyan na nga bang sinasabi ko?" wika ni Ruben. "Nagsusumamo ako sa inyong huwag saktan ang bata, ngunit hindi kayo nakinig. Ngayon, pinagbabayad tayo sa kanyang kamatayan.
Hindi nila alam na nauunawahan ni Jose ang kanilang usapan sapagkat gumagamit pa ito ng interprete kung humaharap sa kanila. Iniwan muna sila ni Jose dahil hindi niya mapigil ang pag-iyak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ng alpat awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog at ng alpang marilag. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang binabalangkas niyong mga bansa, kanyang nababagot, winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay kahit magtagutom sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Magsitayo. O ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Si Simon, na tinatawag na Pedro, at si Andres, na kanyang kapatid. Sina Santiago at Juan, na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo, at si Tadeo, si Simong Makabayan, at si Judas Iscariote, ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo. Minsan pa magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon din po, Father. Ang ating banal na pagbasa ngayon ay ayon po kay San Mateo. Ibig sabihin, ito ang orihinal na naitala kung pangalan ng mga alagad o apostol ng ating Panginoong Kristo ang pinag-uusapan. Sabi sa ating banal na pagbasa, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng may mga karamdaman. Binigyan niya. Malinaw.
binigyan niya ng kapangyarihan. Kung binigyan niya ng kapangyarihan, meron po ba sila kapangyarihan dati o wala? Sagot, kung binigyan niya sila ng kapangyarihan, may kapangyarihan at may lakas po ba silang magpalayas ng masamang espiritu dati? Meron o wala? Wala. Malinaw po yun. Malinaw yun. Wala. Kaya sila'y binigyan. At doon sa bandang huli ng ating banal na pagbasa, ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Huwag sila pupunta sa mga lugar ng hindi nila kapwa Hudyo. Huwag po silang magpunta sa mga lugar na wala pang paniniwala sa Diyos Ama. Huwag silang magpunta sa mga lugar na sinasabi nating mga walang Diyos sa katawan. Sa halip, saan sila magpunta? Hanapin muna nila ang mga nawawalang tupa ng sambahayang Israel. Mga kapatid, bilanggit ang mga pangalan ng mga alagad. Sina Pedro at Andres na kanyang kapatid. Santiago at kanyang kapatid na si Juan. Mga mangingisda. Sina Felipe at Bartolome. Si Tomas at si Mateo na publikano. Mga makasalanan. Mga publikano. At gayon din naman, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote na nagkanulo sa kanya. Mga taong masasabi natin, mga taong tatlo nahahanay sa tatlong grupo. Isang grupo ay ang mga mangingisda. Pangalawang grupo ay ang mga publikano o mga makasalanan. Pangatlong grupo ay ang mga taong wala nang nakita kundi ang mali o kamalian ng lipunan o mga tinatawag nating aktivista. Tatlong uri o grupo ng tao na maituturing nating nawawala sa lipunan. Kaya po, ang tatlong uri ng grupo ng taong nawawala sa lipunan ay hinabilinan. Hinabilinan na sinong hanapin? Ang mga nawawala rin. Mga kapatid, kung pagsamahin natin, pinili niya ang mga dating nawawala at pinapupunta niya ang mga taong nawawala. Ang galing nga naman. Bakit ang mga taong nawawala ang pinili niya? Bakit ang mga tao nawawala ang pinili? Kasi po, alam na ng mga tao ito kung ano ang karanasan, kung ano ang kahulugan, kung ano ang kalooban, kung ano ang pakiramdam ng isang taong malayo sa kalooban ng Diyos Ama. Kaya't nang pinili sila, nilapitan sila ni Jesus at isinama bilang kanyang mga apostol, ito po ang isa sa kauna-unahang pagbibigay niya ng kapangyarihan na, oo nga, parang walang pagkakaiba sa araw-araw po natin pamumuhay. Lahat po ng mga, wala po yata akong narinig ng magulang na, huwag ka na mag-aral. Kagaya ko, tingnan mo, hindi naman ako nag-aral, hindi naman ako nakatapos ng pag-aral, pero tingnan mo, nabubuhay pa rin naman. Meron bang magulang na hindi nakapag-aral na hahayaan niyang hindi makatapos sa pag-aaral ang kanyang anak? Meron o wala? Ikaw wala. Mga magulang na walang kwenta yun. Kung wala man. Mga magulang na walang silbi yun. Mga hindi karapat-dapat na tawaging magulang. Pero pwede rin sila tawaging magulang.
sa aspeto o sa pangunawa natin sa terminong magulang sa lipunan. Magulang yung taong yun. Napakagulang niya. Yung mapanlamang ba? Pwede. Mga kapatid, ang naisipaabot sa atin bilang mabuting balita ng ating banal na pagbasa ay kay San Mateo, ang taong nawawala ay binigyan niya ng laya upang mahanap ang kapwa nawawala. Ang taong nawawala, hindi niya papayagan na ang kanyang kapwa ay mawala. Ito ang mabuting balita. Nawawala po ang mga taong ito noong panahon nila. Mangingisda, mga makasalanan, mga walang nakikita kundi ang kamalian ng kapwa. Yung hindi na ako papayag na maranasan mo pa naranasan ko. Yan ang sinasabi ng ating banal na pagbasa. Hindi ko na hahayaan pang maging malungkot ka. Kasi pinagdaanan ko na yan eh. Hindi ko na hahayaang magkasala ka pa. Kasi dati ko nang gawain yan eh. Hindi ko na hayaang madapa ka pa. Kasi ilang beses na akong nadapa. Hindi ko na hayaang masaktan ka. Kasi matagal na akong nasaktan. Hindi ko na hayaang manatili ka sa kadiliman. Kasi alam ko kung ano ang kahulugan ng nasa kadiliman. Mga kapatid, ito ang simpleng mabuting balita para sa ating lahat. Ang pagmamahal sa ating kapwa ay nakabatay sa kahinaan o kakulangan ng ating pagkatao. Uulitin ko po, ang pagmamahal sa ating kapwa-tao ay nakabatay sa kahinaan ng ating pagkatao, sa kahinaan ng aspeto ng buhay natin, sa mga pagkukulang natin. Kaya nga po, hindi marapat na sabihin na, sino ba naman na may karapatang mangaral ng mabuting balita? Wala. Sino ba naman ang may karapatang magtuwid ng kabalututan ng iba? Wala. Pero ngayon sinasabi ng ating banal na pagbasa, mga kapatid, hayaan natin ang mga kahinaan natin sa ating pagkatao ang siyang magsilbing paraan, siyang magsilbing daan, upang maihango din naman natin ang mga ating kapwa-tao sa anumang abang kalagayan na kanilang kinaharap o nararanasan ngayong kasalukuyang kapanahunan. Tamos sa sibitang, ala akong karapatan magsalitang mayap, kasi na ako man mayap. Yun nga May nagsasabi, wala akong karapatan ituwid siya kasi may kabaluktutan din ako. Yun nga, yun ang punto doon. Yung karanasan natin, yung mga kabaluktutan natin, yung mga kakulangan natin, yung mga kasalanan natin na nagbibigay ng kalungkutan sa atin, ito nawa ang magsilbing daan sa atin at lakas din naman na magkaroon ng sapat na kapangyarihan galing sa banal na Espiritu ng Diyos sa mga nagkatawang tao upang maihango din naman natin ang ating mga kapatid na nangangailangan. Amen? Kaya po, huwag natin pagkalungkutan ang ating mga kahinaan sa buhay. Huwag natin pagkalungkutan ang mga kapalpakan natin. Bakit? Ang galing ng Diyos, Ama, ginagamit ang mga ito upang maihango natin ang ating mga kapatid na higit na nangangailangan sa oras na ito sa biyaya ng Diyos, Ama. At sa isang banda, sa ating pagdalangin, sa ating pagdarasal, hindi po ba't sa ating pagdarasal, wala tayong ibang ginagawa kundi humingi. Dinan. Pahingi. Ang pangalawa pong ipinapabot sa atin, bakit ang tao hindi o patuloy pa rin siyang humihingi? Kasi hindi siya nagbibigay. Hihingin mo pa ba ang lakas kung alam mong may lakas ka na? Hihingin mo pa ba ang lakas kung alam mong may lakas ka nang magbigay? Hihingin mo pa ba ang lakas kung alam mong mayroon ka ng lakas na loob na magsalita ng tama? Hingin mo pa ba ang lakas kung alam mo, may ibibigay mo na ang iyong sarili kahit hindi laman ang bulsa? The irony of life as far as our faith is concerned. Sa ating araw-araw po na pamumuhay,
Makikita natin, tingnan muna natin ang ating mahina po ba kayo ngayon o hindi? Sinong mahina dito? Sinong nanghihina dito? Gusto niyo po maramdamang malakas kayo? Gusto niyo po maramdaman lalakas? Ay, bigay niyo yan. Makikita niyo may natitira pa pala kayo lakas. Hindi yung mas malakas yun sa akin eh. No! Mali! Huwag natin isipin yung kung anong may lakas sa iba. Kung ano ang meron sa iyo. Ang lakas na maibibigay mo. Kahit na nga po, 1% na lang ang lakas na natitira sa akin. Kung ibibigay ko ito, makikita ko pa na may lakas pa ako eh. Ang problema po, ang iba, may 50% pa silang lakas, hindi nila ito maibigay, kaya hindi nila nakikita na sila'y malakas pa. Ano yung nakikita nila? Yung kahinaan. Kailangan mga kapatid sa pananampalataya, maihango natin ang ating kapwa sa pamamagitan ng isang kaloobang kumbinsido na tayo ay inihango ng ating Diyos Ama. Na tayo kanyang pinalakas, na tayo ay kanyang pinatawad, na tayo ay kanyang kinaawaan, na tayo ay kanyang pinagkalooban. Pinagkalooban, kinawaan, pinatawad, pinalakas sa iba't ibang aspeto ng ating pagkatao. Kaya, maramdaman nawa ng bawat isa sa atin ang kalinisan sa kabila ng ating dungis. Sa pamamagitan ng, sige po, pagkalooban natin ang kalinisan. Ang sa kasalukuy ay nasa karanasang marungis. Alam niyo po, hindi naman sa nagmamagaling tayo, no? Hindi naman sa nagbabalal-balalalin. Ang sinasabi lang po ng ating banal na pagbasa ay yung makita nawa natin ang kabutihan sa ating kapwa at hindi ang kanilang mga kahinaan. Pag nakita po natin ang kabutihan sa kanila, kagaya natin na nakararamdam na ng biyaya at mga kaloob ng Diyos Ama, kasiguraduhan po, magkakaroon tayo ng isang lakas na hindi maibibigay ng mundo, kundi maibibigay lamang at may pagkakaloob ng ating Panginoong Jesucristo. Eye panintunan ting apong ginong atyo na kay kayo, please. Huwag niyong hanapin ang Diyos na nasa inyo na. Nakikiusap ako. Nasa iyo na ang Panginoon. Bigay mo. Magpalakas ka. Magpatayo ka. Magpatawad ka. Gaya ng ginawa sa iyo. Dahil tayo rin po ay mga tao lamang. Taong may mga nagagawang kasalanan. Taong may kahinaan. Pero alam natin kung ano ang pakiramdam, ang karanasan, ang kahulugan ng isang taong nasa mababang talaga. Kaya ang Diyos nawa ang tunay na gumising sa bawat isa sa inyo. Gisingin na mayroon ka pang may ibibigay. Gisingin na mayroon ka pang may pagkakaloob. Gisingin ang ating mga kaluluwa na mayroon pa tayong mga tao mapapalakas sa ngalan niya ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Minsan pa magandang hapon po sa inyo lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon Jesucristo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Magsitayo ang lahat. At mga kapatid, panahon na upang kilalanin natin ang ating kapwa katulad ng nasasaad sa Ebanghelyo. Kaya't patuloy tayong manalangin sa Ama upang ang ating buhay ay mailaan hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa lahat. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, mahabag ka sa amin, Panginoon. Mahabag ka sa amin, Panginoon. Para sa banal na simbahang Katolika, naway patuloy na magampanan nito ang kanyang tungkuling maipahayag ang mga kautusan ni Jesus. Manalangin tayo. Mahabag ka sa amin, Panginoon.
para sa mga naging biktima ng karahasan at kawalan ng katarungan, naway biyayaan sila ng Panginoon pagdating ng takdang panahon. Manalangin tayo. Mahabag ka sa amin, Panginoon. Para sa mga taong naghahandog ng kanilang buhay upang paglingkuran ang lahat ng nangangailangan, naway pagpalain sila ng Panginoon. Manalangin tayo. Mahabag ka sa amin, Panginoon. Para sa mga hindi nakakikilala kay Jesus, naway maging bukas ang kanilang mga puso at damdamin upang makapamuhay sila ng naaayon sa kalooban niya. Manalangin tayo. Mahabag ka sa amin, Panginoon. Para sa ating lahat, naway maging tapat tayo sa isa't isa bilang tanda ng ating pananampalataya sa Kanya. Manalangin tayo. Mahabag ka sa amin, Panginoon. Naway makalugod sa iyo amang makapangyarihan sa lahat ang aming mga kahilingan. Ito sana'y makapagdulot sa amin ng panibagong buhay upang kami ay maging tunay na alagad mo. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pag-aalay.
Manalangin kayo Magsitayo. mga kapatid upang itong ating paghahain pati ng ating mga sarili kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinula sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan na kailangang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na sisiyaw ito papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang buhal ng talang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, hinihiling po namin na gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon at tiniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya di naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Ibinigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipat. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo itong tinapay na nagbibigay buhay at itong kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat na humarap sa iyo upang makapaglingkod sa pamamagitan nitong banal na misteryo. Sinasamo namin kami lahat na magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo ang isibahang laganap sa budaigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Obispo at ng Talang Kaparian,
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay din sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng Diyos, Ama, tumawag tayo sa Kanya sa pamamagitan ng dasal na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang kapayapaan po ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo lang. Kapayapaan.
Ang lahat po'y magsiluhod. Ang Panginoong Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, mapalad tayo hanggang ngayon inaanyayahan niya tayong makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo lang ng ating Panginoong Kristo makapagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin po tayo. Mag-sit kayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tanggapin niyo po ang pagpapala ng Diyos Ama, ng Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal na misa ay tapos na. Humayo kayo taglay ang mabuting balita sa inyong buhay. Salamat sa Diyos. Salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po, Father Pete, sa pinahayag mong homily. Maraming salamat po.